Hello everyone! Magandang araw Pilipinas and hello world! Update ko lang kayo, galing ako kanina sa orto ko. Tapos, yun, sabi niya, update ko lang kayo, sabi niya, hindi na daw uoperahan kasi wala naman akong mabigat na trabaho, as in, household chores lang naman. So, okay lang daw yun. Hayaan na daw na medyo maiksi yung balikat. Tapos, na lang natin, antayin na lang daw na tumubo yung, yung laman, yung buto. Kahit nagkapatong siya, okay lang daw yun. Hindi na lang siya normal na yung itataas, ganyan. Parang, sa ngayon daw, Tapos, tinanggal ko na kasi itong arm sling ko. Hindi pala dapat kasi ingatan na hindi umusli muna yung buto. So, mayroon lang siyang exercise na parang ganyan. Para hindi mag-frozen shoulder. Ayun. Basta siya daw ang bahala. Gagaling naman daw. Hindi lang yung talagang normal na kilos. Pero gagaling. Siya daw bahala. So, hindi na ako magte-therapy. Siya na daw ang magtuturo kung ano daw ang mga exercises after 2 months, 2 to 3 months. Doon pa lang ako tuturuan kung ano yung mga exercises para lang medyo tumataas na yung kamay ko. Pero hindi talaga siya 100% na. So, okay lang. Tapos, mayroon siya sanang ire-reseta na mga gamot sa akin kasi para sana madali mag-heal yung buto, yung tutubo. Kaso lang dahil nga dito sa sakit ko na multiple sclerosis, baka daw magkaroon ng komplikasyon or hindi pwede. So, sabi niya, tuloy ko lang daw muna yung vitamin sa buto na isa. So, dapat daw magkasama yun. Akala ko, dapat bukas, mayroon akong appointment sa isang doktor ko sa Manila. Yung talagang espesyalista sa MS. Bilang tumawag na hindi na daw tuloy kasi mayroon siyang emergency na uupirahan yata bukas. So, nire-schedule ng June 4 at same time naman 2 o'clock. Kasi ikukonsulta ko sana yung isang nireseta niyang para sa buto. Kaso lang hindi naman natuloy nga. So, okay lang. So, babalik ako sa ortho ko by May 27 with new x-ray. Titingnan kung tumubo na yung buto. So, pag tumubo na, after 3 weeks ulit, another x-ray ulit. Nakamonitor talaga ako kung medyo may progress na yun sa buto. So, siguro mga 2 months daw to 3 months, pwede na mag-exercise ng parang, yung sinabi niyang 60 degrees. Kasi ngayon parang yan na pa lang niya, 45 degrees, parang ganyan pa lang. So, pinabalik niya sa akin yung arm sling kasi hindi pa pwedeng mapwersa talaga yung kamay ko kasi baka daw umusli. Pag umusli, dun talaga kailangan operahan. Tiis lang, yung paghiga, kailangan ganyan lang. Tiis lang. Unti-unti, naging okay din. Tapos, so far wala akong masyadong grabing hilo. Update ko lang kayo. Sana smooth lang ang hindi naman na daw mawawala pero dapat yung kontrolado ko yung halimbawa umatake. So, ni-refer lang tayo dun para may specific lang talaga na gamot para sa multiple sclerosis, yung autoimmune disease ko. Tapos, ito pa. Kanina, mayroong nag-message sa akin kasi mayroong nakakita ng video ko nung mga nakaraan. May nag-message na, oy, punta kami dyan sa bahay nyo, magpe-pray over sila sa akin. Tapos, kanina dumating. So,
pakita ko sa inyo yung ano. Yun, siyempre, siyempre kung pray tatanggihan ko, yun ang kailangan ko talaga sa ngayon. Kailangan ko talaga yung mga prayers. Yung parang nakakatuwa nga kasi nakakatuwa talaga kasi sa dami talaga nagme-message, pinagpe-pray ako, yung iba gustong pumunta dito, gusto nila akong makita. Siyempre gusto nila personal, pinagpe-pray ako. This week may naka-schedule din na pupunta na bibisitahin daw ako. Ganyan, marami daw silang tanim na something, ganyan dadalhin daw. Nilalagyan ko pala dito kasi masakit na sa liig yung sling. Tapos, yun, ang saya lang. Alam mo yung malalaman mo talaga yung mga totoong kaibigan, yung marami kang kaibigan. Time na alam mo yung may pinagdadaanan ka tapos dinadamayan ka. Yung alam mo yung gusto nilang bisitahin dahil hindi ka okay. Sa ganung paraan para kang nabuhayan na hindi pala ako nag-iisa. Ganun. Masaya. Nung una kasi, nung nagkakasakit talaga ako, nung unang nalaman ko na may sakit ako, kahit nga nung una pa na mayroon akong mga pinagdadaanan na yung mga operasyon, yung nagkaroon ako ng blood clot, as in, kinimkim namin na kami lang ng pamilya ko ang nakakaalam, na ayokong ipaalam sa iba, kasi parang, alam mo yun, nahihiya ako na, ay, may sakit ako, parang, ano nang mangyayari sa akin, ano nang maging itsura ko, ano hanggang malapit na bang katapusan ko. Tapos, nung na-diagnose ako ng multiple sclerosis, na parang lumalala naman, na kinikimkim ko lang, nasa loob lang ako ng bahay. Kaya naisipan ko, ay, ano ko na nga, yung sabihin ko na sa magulang ko, sa mga kapatid ko, sa mga hipag ko, nalaman na lang nila, lately na lang. Yung parang, yung dinadamayan nila ako na kaya mo yan. So, doon parang, ba't ko kikimpimin? Tapos yun, sabihin ko na lang sa kanila para at least mabawasan man lang yung nararamdaman kong bigat. Mabigat talaga kung sa mabigat. Kasi, alam mo yung pagod na pagod yung katawan, yung isip, lalo ko nai-stress, lalo kong inaatake. Kasi ngayon na na-open up ko sa lahat na nasasabi ko, tapos nagbablog ako. Alam mo bang hindi na ako ganun na inaatake ng bongga? Siguro this week talagang naatake lang ako siguro mga twice. Tsaka, yung hina ako, tapos tinutulog ko lang. Tapos pagising ko, okay na ulit. Kaya sabi ko, mas okay pala na sinishare ko. Siguro kung mayroon man dyan na nakikinig or nakikita yung ko, message lang kayo sa akin. Baka kailangan nyo ng kausap. Ako kailangan ko talaga ng yung maisi-share ko yung mga pinagdadaanan ko. Baka mapulutan din ng aral na kung hanggat may time na lumaban tayo, laban lang tayo. Kasi masarap pa mabuhay diba? Andyan pa yung ako gusto ko pang mabuhay ng matagal talaga. Kasi gusto yung mga apo ko. Talagang amazed ako sa mga apo ko. Parang sila yung buhay ko talaga. Siyempre, yung mga nagmamahal sa akin, yun, kayo yung mga nagpapalakas din ng loob. Isa sa mga nagpapalakas ng loob ko. Maraming salamat talaga sa inyo. Basta, ang ko talaga, laban. Kasi ngayon pa, alam ko maraming nagmamahal sa akin. Ang dami nila. Ang dami nyo. Sa mga nanonood dyan, alam kong yung mga nanonood na pinagpipray ako, mga kaibigan ko na walang sawang pinagdasal ako. Kanina may nag-message din sa akin na alam mo yung simpleng kumusta, kasi alam niya na may check up ako ngayon sa ortho, tapos biglang mag-message sa akin na, Ning,
kumusta ang check-up, ganyan. Tapos binalita ko sa kanya, o diba, sabi niya sa akin, may miracle nga, hindi ka na uupirahan. Sabi ko, thank you. Kanina nanood ako ng Vice Ganda. Yung ano, It's Showtime. Sabi nga ni Vice Ganda doon, kahit kahit ang hirap mo Pilipinas, ipaglalaban pa rin kita. Ipaglalaban ko pa rin ang Pilipinas. So parang ako lang din yon na kahit hirap na yung katawan ko, sobrang pagod, hirap, pero lalaban ako hanggang dulo kasi alam ko na nandyan kayo na andyan kayo na nakasuporta, mga prayers nyo, nandyan kayo na nakapaligid sa akin. So, kayo nga lumalaban para sa akin, nagdadasal kayo para sa akin. So, lalaban ako hanggang dulo. Kaya natin po. Basta masaya ang puso ko. At salamat, maraming salamat sa inyo. At update ko kayo kapag may check up ako sa 27 with my ortho, and then sa June 4 mayroon akong yung na-schedule ko sa aking specialista sa multiple sclerosis. Update ko kayo guys. Maraming salamat. Mahal ko kayo. Thank you for watching. Bye. Have a good day everyone. God bless. Check up ko ngayon sa ortho. Waiting time. Ng pila. Number 3 ako. Kandila lang. Nandito din.